Magandang hapon! Welcome to House at Your Service. Kami ang inyong makakasama sa hapong ito. On behalf of Attorney Migs Nograles, ako naman po sa Zai Chua. Mga serbisyo ng pamahalaan, sisiguraduhing ihahatid direkta sa taong bayan. At sa ngalan naman ni Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adyong, ako po si Nomer Corporal. Mga inahiing at suliranin ng publiko ang siyang bibigyan ng agarang aksyon dito sa House at Your Service. Umpisahan na natin ang ating serbisyo publiko at sa pagkakataong ito, isang ama na mula pa sa Las Piñas City ang dumulog ngayong hapon para humingi ng tulong sa ating programa. Ang hinaing ni Tata Emmanuel Asense ay ang sitwasyon na kinakaharap ng kanyang anak na si Dina Asense na isang domestic helper sa Saudi Arabia. Ang sumbong ni Dina ay 3 buwan na raw siyang humingi ng tulong sa kanyang agency dahil simula noong March ay nagkaroon ng bleeding si Dina na tumagal hanggang June bago pa man ito makapagpa-check up sa doktor. At dahil sa sumbong na ito, agad tayong tutugon. At para sa detalye, kasama natin ngayon si Tatay Emmanuel. Magandang hapon sa iyo, Tatay Emmanuel. Magandang hapon po. Okay. So tatay po, ito pong anak po ninyong si Dina ay nasa Saudi Arabia mula po noong January. Riyadh po, sa Riyadh. Sa Riyadh. At pagkatapos po ay siya po ay dinugo pagkatapos ng 3 buwan. Opo. Opo. Kailan niyo po huling nakausap itong si Dina at kamusta naman po siya sa Saudi? Okay naman po daw. Kasi yung kaagagaling lang sa ospital, yung isang linggo, Opo. yun, nakalabas na. Opo. Ay sabi nung yung amo, okay naman daw kung uuwi. Pero yung babae ayaw. Opo. Ano po ba, tatay, ang trabaho nitong si Dina at bakit daw po siya nagkaroon ng bleeding? Consti po mabigat yung trabaho niya all around. 18 hours ang trabaho. Nakatayo lang. Opo, 18 Yan, hours. oo. Wala pong pahinga. Wala pong pahinga. Paano naman po yung kain? Nakakakain din po ba sa oras? Kain din. Parang yung kain sang araw lang. Opo. Yung umaga, tinitira na nila, tinitipid. Opo. At nakapagpa-check up naman po ba siya sa doktor? Opo, pina-check up nung amo, dinala. Yung talagang grabe na yung dugo. Matagalan bago po Oo. na ipa-check Oo, up. Medyo padalawa. malala na yata. O, padalawang dugo niya na yun. Okay po. Ayun. Kung month of March pa po nagsimula itong bleeding ni Dina, tatay, ang huling check up niya po ay nung Mayo. Tama po ba? Hindi, ngayon June. June pa po, nitong June. Opo. At ano daw po ang findings po ng doktor? Ayun ko lang. Pero ang sabi nung parang menopause na rin. Menopause daw po. O, yung Opo. grabe talaga yung dugo. Di nung natural, mga 3 days. Opo, Ay, wala, opo. isang linggo, tuloy-tuloy. Opo, opo. Nung nakaranas na po ito si Dina ng pagdudugo, nai-report po ba niya agad ito sa kanyang agency? Hindi po. Yung apo ko na ang nagtawag doon. Mhm. O, yun. Ano daw yung response ng agency patungkol dito sa pinagdadaanin ni Dina? Wala rin. So hanggang ngayon ay wala pang tugon itong Yung agency regarding dito sa kinakaharap ni Nung Dina. una pa yan, sir, kasi nung 1 month pa lang, gusto na magpalipat. Mhm. Eh, sabi nung agency, wag mo na daw mga 2 months. O pag 2 months, wala rin. Hanggang nag 3 months, walang tugon yung agency. So, ibig sabihin, tatay, liwanagin po natin na wala pong aksyon ni minsan ng agency Wala. nitong si Dina matapos po siyang mag-report na siya po ay dinudugo. Opo, Opo. wala po. Eh, malaking babae yun. Ngayon, bayat na eh. Mhm. Saka maputla na, iba na eh. Tatay, liwanagin natin ito. Itong mga nararamdaman ni Dina, itong bleeding, yung mga sakit sa paa, Oo. lahat yan ay dahil dun sa kanyang pinagtatrabawan ngayon sa kanyang amo. Opo. Opo. At tatay, ano po ba ang gusto niyo pong mangyari sa inyong pagdulog dito po sa ating tanggapan? Sana po, makauwi na. Okay, tatay, wag po kayong umiyak. Dahil po dyan sa inyong pong sumbong, tatay, ay agad po tayong nakipag-ugnayan sa local recruitment agency po ni Dina. At makakausap po natin ngayon, tatay, via video call, si Ms. Hazel Achibar, ang agency consultant ng International Progress Incorporated.
Okay, Ma'am Hazel, kasama nga po namin ngayong hapon dito sa aming programa. Dito si Tatay Emmanuel, ang tatay po ni Miss Dina, na kasalukuyan pong nagtatrabaho dyan sa Saudi Arabia. At sa aming pong pagkakaalam, ay lumapit daw po sa inyong tanggapan itong si Dina dahil sa kaso ng bleeding na kanyang naranasan dyan po sa kanyang amo dyan sa Saudi. At ayon po sa kwento nitong si Tatay, lumapit daw po sa inyong tanggapan itong si Dina. Nung una ay nagpapalipat po siya ng amo dahil po 18 hours siyang nagtatrabaho at talagang nahihirapan siya sa kanyang trabaho. Pero sabi daw po ninyo o ng inyong tanggapan ay maghintay. At hanggang sa yun na nga po ay inabot ng pagdurugo o bleeding itong si Dina at hanggang sa ngayon ay nandun pa rin po siya sa Saudi. Direktang tanong, ma'am, kailan niyo po ba unang natanggap ang reklamo nitong si Dina? Para lang po malinawan tayong lahat. Wala pong family niya ang nag-contact sa amin. Only the communication is direct with the complaint with Ate Dina and as welfare officer po. So meron po kaming convo dito, marami po. If I can provide it to you if you need it, para at least wag lang pong sabihan na nagpabaya ang ITI. Meron kaming records dito and evidences, May 6. Na-report namin, first na nakapag-message sa amin si Ate Dina, automatic, nag-report kami sa FRA about sa sitwasyon niya. Ma'am, Na-follow up po ito ng 5:13, again, chinek namin ang status ni ate. Yung sa complaint niya po, na pagdurugo, ma'am, in fairness lang sa employer niya, wala pong sinabing hindi maganda, dinala si ate, pina-hospital, free of all the charges. Kaya po nagdala si ate sa hospital, napacheck up ng employer niya, kasi po kami ang nag-push sa FRA na i-follow up po ang status at condition ni Ate Dina dahil nga po she's complaining of it. Salamat ako kay tatay, at least sa kanya na nanggaling yung salitang kasi baka may edad na, so we need to consider also the hormonal imbalance. Kasi sa atin naman ng mga babae, lalo na pag nag-hormonal imbalance tayo at papunta na rin pa tayo sa 40, 50, so may mga pagbabago na rin po sa atin. Pero hindi naman ibig sabihin na i-stop natin yung obligasyon natin para i-follow up yung sitwasyon ni ate na maging maayos naman. And here comes yung complaint sa OWA, actually kahapon lang namin nabasa po. The moment that you called us. Ma'am, liwanagin po natin, natanggap po ninyo ang reklamo Mayo. Tama po ba, May? No po, kahapon lang. Kahapon lang nakatanggap ng reklamo at kailan po na po ospital si Dina? Kahapon lang po ang sa OWA, pero ang complaint na galing mismo kay ate, May 6, 2026. Opo, pero napa-ospital po si Dina ay kailan po? June 24, si ate po na pinadala siya sa hospital. Oo, napakatagal na panahon yun, ma'am. At bakit hindi po kaagad nadala sa ospital itong si Dina? To put into record po, ma'am. To put into record, May 6, hindi po bleeding ang complaint niya. Sa kamay po. Hindi pa po bleeding. Okay, so yung nag-complain po siya noong May, masakit lang po ang kanyang kamay? Tama Yes po ba? po, sa Yun po sabon. ang report Yes sa inyo? po. Yes po. Meron po kaming screenshot, ma'am. Iyan, pero hindi ba sinabi ni Dina na kumbaga overworked na siya dun sa kanyang pinagtatrabahuan, kaya hanggang sa lumala, nakaranas na siya ng ganito. Actually, sir, sobrang hirap i-justify na dahil sa siguro factor, pero not totally. Gaya nga ng pinag-usapan natin kanina, sabi ni tatay, kasi nagkakaedad na, and hormonal imbalance din po. So, hindi natin pwede talaga siyang i-link sa ganun. Pero, sa report namin, we put into consideration, she is complaining of overwork and masakit yung kamay. Nilagay Ayan. po namin yun. Opo. Attentive naman po kami sa kung anong complaint. May mga complaints na totoo, meron din pong hindi. Pero Ayan. the fact is, totoo man o hindi, since tayo PRA, obligado tayo i-entertain lahat ng complaints nila, which we take really naman urgent action po para dyan. Si ate is very responsive po. Even just this morning, she told us, ma'am, sa Monday na lang po ako magpapahatid or magpapasundo sa inyo kasi wala po si madam. So, maayos naman po. Pero Wala ma'am, po- tanong ko lang po, bukas po ba o madali po ba ang komunikasyon ng inyong ahensya mula po sa mga OFW na nagtatrabaho po sa Saudi?
Oo naman po, Mhm. kasi parte naman yun ng atin. Actually, we do really respect the Department of Migrant Workers. We are nagfa-follow talaga kami ng rules, ma'am. We are not here to break the rules. So we are Okay. submissive kung ano yung mga implemented nilang rules sa amin na kailangan namin dapat gawin. So we have constant monitoring with the worker, updated with OMS po, yan na report. So hindi po talaga tayo, with all due humanitarian reason, ang dineploy natin tao po, hindi po hayop. So kapag may mga complaint, even the smallest things na complaint, kailangan natin asikasuhin, bigyan ng action Oh. po. So rest Right. assured, ma'am, international progress is 40 years in service. So if Okay. we are not competent enough to protect our OFW, why are we still here in open? Ma'am Hazel, kung sakali naman po ba na mapapauwi itong si Dina dito sa Pilipinas, meron po ba siyang maasahang tulong mula sa inyong ehensya, katulad ng mga medical concern, sa kanyang medical concern, meron po ba tayong maasahan? Dito sa amin, ma'am, wala pong problema. Open kami financial support sa mga workers natin. Pwede naman natin siyang i-assist na magpa-check up ulit dito sa clinic na affiliated sa agency namin, free of charge. Kami magpapa-check up kung talaga ang sakit ni ate. Kasi meron, di ba po, iba-iba ang doktor, iba doon, gaya ng sabi niyo, iba po rin dito. So kung gusto ni ate, voluntary siyang voluntary namin siya susunduin pagdating niya, then papa-check up namin siya directly. Maraming Lahat salamat naman po, ma'am. na-explain. Opo, Maraming thank you salamat po po. sa inyo, Ma'am Hazel Achibar, ang agency Yes po. consultant ng International Progress Incorporated, at aasahan po namin ang tulong na inyong ipapatid po kay Dina. Yes po, salamat po sa inyo, tatay. Good afternoon, thank you po. At para masiguro ang pagbigay ng tamang aksyon para sa problema ni Dina, nasa kabilang linya ng telepono si Attorney Sherilyn Malonzo, ang Director ng 24/7 Operations Center at General Administrative Service ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Magandang hapon, Attorney She, si Nomar Corporal po ito. Sa ngayon po na inilapit po ni Dina ang kanyang sitwasyon dun sa kanyang pinagtatrabahuan sa Saudi Arabia, pasok na po ba ito si Dina for subject for repatriation program ng OWA? Okay, we already coordinated na po sa aming welfare officer po sa Riyadh, kay Serge Borqueta, regarding sa concern po ni Dina. At we already engaged po ang kanyang Saudi Recruitment Agency. So ito po, nine-negotiate po sa employer ang pagpo-pull out po kay Dina para ma-repatriate. In case po that the employer is not cooperative, magre-request na po ang MWO OWA Riyadh ng labor and police assistance po. Ayun. Okay, ma'am. Kung sakali naman, ma'am po, kailan naman po natin mapapauwi itong si Dina sa Pilipinas? Ngayon po, like what I've said po, nire-negotiate po because our officials po from MWOE are not allowed to go directly to the house of the employer kasi po makakasuhan naman po tayo. So that's why the process involved po here is tinatawagan po ang Saudi Recruitment Agency, no? And then the Saudi Recruitment Agency will be the one to negotiate with the employer for the pull-out. If the employer po is not cooperative, like what I've said po, ang MWO Riyadh po will seek na po, no, sa Ministry of Labor at sa police po for assistance to pull out po at to secure also the exit visa of Dina para po mapauwi po siya. Okay, maraming salamat po. Attorney Sherilyn Malonzo, ang Director ng 24/7 Operations Center at General Administrative Service ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Yan, maraming salamat, tatay, sa inyong tiwala at asahan nyo po. Meron kaming staff na alalay po sa inyo para masiguro na ligtas na makakauwi po ito si Dina sa lalong madaling panahon.